Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan. Ito po, mukhang nakarma na po ang mga judge po ng ICC mga tambay sa nangyayari po sa kanilang sitwasyon. Una po, di po ba, nagkaroon po sila ng, pinatawan po sila ng sanction ng Amerika, lalo-lalo po ang mga kaperahan nila, mga kabayan. Ganon din po ang Russia, hindi po ba? Hinatulan po sila ng pagkakabilanggo, mga kabayan, ng Russia, at ganon din po ang China. Kinukundi na rin po sila, kinukundi na sila ng China, hindi po ba? Biriyan nyo, tatlong higanting bansa makapangyarihan sa buong mundo ang kumukundi na at nagpaparusa sa ICC, mga kababayan. Hindi kaya ito karma na nila? Ito po, mga kababayan, naglabas po ng sama ng loob ang isa sa judge po o isa sa prosecutor ng ICC na si Luz Carranza, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang kanyang sama ng loob sa pagkakasanksyon po, lalong-lalo ng kanilang kaperahan, mga kababayan. Dolyares po kasi ang ginagamit po natin halos na transaksyon sa buong mundo. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi ng ating mga kababayan, karma, mga kababayan. Karma merisi. Ito po mga kababayan, umpisa na po natin. Grabe kasi ginawa nila kay PRRD eh. Well, I think that there are some difficulties because these sanctions from the United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. And then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation, so to the United States. So preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in the United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is this is the worst part. For me, I don't have, I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they have, and they now cannot use their accounts. Also in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight
that why the judges now and this court is not deterred. Because, at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Because as such, we are working also, as always, for peace and global security. But still, I am Latin American, still I am Peruvian. So we are very resourceful people in my country. So I'm having my strategies, which I won't reveal. But it is true that living in Europe, where you don't use digital, you don't use cash, it's very difficult to carry out. But none of this have or deterred us as judges, because those sanctions are designated to attack our independence as judges, and we are not giving up our independence. As judges, we are more united than ever, and we are carrying out our daily functions with the best of our abilities. Although it has impacted the court, the personnel, morale, and etc. But now we are doing well. I think that the court has proven to be very resilient, and the judges as well. Well, I would say that at the beginning it was very difficult, but we gathered with the judges, the affected judges, we gathered with the Dutch authorities, from the Ministry of Foreign Affairs, also from the Economic Affairs. So we asked them to support us in a very practical manner. I remember that I said to these high officials that I feel defenselessness, because if they can do nothing, if they are doing over-compliance of these sanctions, then where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why they should be subordinated to the American policies? I think that this impacted in the authorities, because we also, all the colleagues, we narrated how we were doing and the difficulties. And as they feel, I think, a little bit ashamed. And then next day I received a call from my bank announcing me that now I could move at least my account in dollars to be converted in euros, so I can have the disposition of my assets. So that was a good issue. And now I think that because the registrar of the court has made some arrangements with the bank, for the moment we can use our money in euros, but you know what will happen in the future. Now, European Commission. I think that it has been clear during this week that everybody, at least in the speech, are supporting us. But what we are asking are practical measures. What we are asking is action. We need the support of the entire world, but we are in Europe now, and Europe is a powerful structure. The European Union is a powerful structure. They should react as such. They cannot be subordinated to the American policies. I think that they should do something else than only say that they show solidarity with us, because solidarity is not only a word. It should be enacted, as you said, with practical measures, legislative measures and others, to support the court, not only to support the judges, but to support the system of Rome. Because with these sanctions, which is affected, it's not only the judges. We are just individuals. We are just persons. Probably we will be gone in the next years. But they want to affect the system of Rome, the system of the court, where we deliver justice for the victims, the most defenselessness and vulnerable victims who nobody listens. So they are the affected ones with this. And I think that this is the reason, because not only the European Union, not only Europe, but the entire world
should support us, even the people from the United States of North America. Yan po mga tambay, sama ng loob po ni Peruvian, taga Peru po, si Prosecutor Luz Carranza mga tambay. Napakarami pong kanyang nabago po, lalo-lalo po sa kanyang kaperahan mga kababayan. Nakapris po ang kanyang dolyares mga kababayan. Yan po ang hirap kasi. Nakita po kasi ng buong mundo, hindi lang po ng Amerika, hindi lang po ng China, hindi lang po ng Russia o Russia ang nakakita sa ginagawa po ninyo, International Criminal Court. Nakita ang ginawa nyo sa buong mundo, ang ginawang proseso na pagtanggap ninyo sa isang dating Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte. Hindi man lang nabigyan ng tamang due process ang dating Pangulo. Tinanggap ninyo. Ano kayo? Para kayong komunista umano? Kung tumanggap ng isang akusado, walang due process? Komunista ba kayo umano? Hindi na kailangan ng batas-batas? Ganun po ba? Samantalang may sarili kayong Romo Pistachios. Hindi po ba? May sarili kayong sinusunod na panuntunan sa pagdakip o sa pag-aresto, hindi po ba, ng isang akusado? Ayon na rin yan sa inyong batas. Hindi po ba? Nasunod po ba yan sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte? Sige nga. Ni hindi man lang ninyo kinwestiyon o tinanong ang soberenya, ang judicial system ng Pilipinas. Ibang klase kayo. Kaya napaghahalata kayo ng Amerika, hindi lang na Amerika. Pati ang Russia, nagkakaproblema ka pa. Baka kasama ka pa dyan, Luz Carranza, sa mga makukulong sa Russia. Makapangyarihang bansa ang nag-aakusa sa inyo. Ang Russia, pinakukulong na kayo. Hindi po ba? Sa pangunguna ni Karim Khan. Hindi po ba? Ibang klase kayo. Ngayon, ang inyong kaperahan. Alam naman po natin ang transaksyon po ng kaperahan sa buong mundo ay majority po ay dolyares. Lalo-lalo po yung sinasabi po ni Luz Carranza, nagkakaroon na po siya ng malaking problema lalo-lalo po sa sending money sa kanyang pamilya o sa kanyang mga pangangailangan po sa Peru. Lalong-lalo sa kanyang maintenance ng kanyang bahay sa sinasabi niya. Hindi po ba? Hindi siya makapag-send. Hindi tinatanggap ang kanyang transaksyon dahil dollars ang dadalin po sa Peru. Hindi po ba napakalaking epekto sa inyo yan? Naturingan kayong international judge pero napakaraming yung problema lalong-lalo sa inyong mga personal na pag-aari o kayamanan. Hindi po ba malaking apekto yan? Hindi ba? Hindi ba yan ay isang karma na tinatawag? Merisi? Hindi po ba mga kababayan? At nakita nyo po, yung sinasabi niya rin po mga kababayan, pati sa transportation, kakaproblema rin po siya. Yung tinatawag na yung Uber, hindi po ba? At pati sa meal, sa pagkain, hindi po ba ay nagkakaproblema na? Pagka ganyan ng ganyan, lumipat ka na ng Europe. Umalis, magkakaproblema ka na malaki, sa Europe ka na manirahan, pagka ganon. At alam naman po natin na talagang ang Amerika ay powerful. Nakita nyo, pati visa nila, pati yung anak niya nagkakaproblema. Hindi po ba? Sa visa. Hindi, ang kapangyarihan po kasi sa buong mundo, alam naman po natin mga kababayan, nangunguna po ang bansang Amerika. Hindi po ba? Sa kapangyarihan po ng buong mundo. Kaya nga sila ay number 1. Hindi po ba? Yung tatlong giant po kasi yan eh. Yung tatlong giant, mga kababayan, yan po ang naging problema ng malaki ng ICC. Yung tatlong higante na bansa at powerful sa buong mundo. Nangunguna ng Amerika, pumapangalawa ang China. Nakita po natin, pumapangalawa po yan sa kapangyarihan na rin ngayon.
At ang Russia, lahat po sila ay may problema riyan. At ang pinakamasakit pa mga kababayan, dito po sa ICC na ito, baka kayo dukutin naman. Alam naman natin na powerful at may kapangyarihan ng Russia. Lalong-lalo na pinatawan na kayo ng pagkakakulong sa Russia. Hindi po ba? Baka isang araw, hindi lang po pera ang problema ninyo. Ito po mga ICC judges o itong mga ICC prosecutor. Baka hindi lang pera o sanction ang problema nyo. Baka maging problema nyo ay makulong pa kayo sa Russia. Dahil ang Russia ay makapangyarihan din. At ang Russia, hindi po ba, ay malapit po sa Europe. Hindi po ba? At alam naman po natin, ang Russia ay makapangyarihan. Hindi, baka isang araw, mabalitaan natin, ay isa-isa na kayong kinukulong sa Russia. Hindi kaya? Kaya katulad mo, Luz Carranza ng Peru, baka isang araw, hindi ka na sa Peru umuwi. Baka sa Russia ka na umuwi. Kung ikaw man ay kasama diyan sa nahatulan ng pagkakabilanggo sa Russia, mga kababayan. Kaya nga po yung sinasabi nga po natin mga kababayan, yung katarungan po na tinanggal nila, yung katarungan ni dating Pangulong Duterte na tinanggalan nila ito ng katarungan sa kanyang sarili. Masyado po nilang kinawawa. Kinawawa po nila si dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte po ay isa rin pong judge. Isa po siyang prosecutor din. Isa po siyang abogado. Hindi po ba? Naging piskal po siya. Alam niya po ang proseso ng batas. Pero never niya po itong nakuha ang proseso ng batas. Lalong-lalo po sa ICC at sa ating bansa. Naturingan siya isang prosecutor o sinasabing piskal, pero never niyang nakamtan ang proseso ng batas sa kanyang pagkatao dahil po sa sobrang pamumulitika ng gobyernong bangag umano. Yan po ay sinasabi ng kanyang kapatid, si Bonget. Hindi po ba? Kaya dito, sampal po ito. Sampal po ito mga tambay. Sampal po ito sa ICC ang nangyayari po sa kanila. Dahil po nasilaw po yata sila umano sa pera. Hindi kaya? Nagamit sila sa politika, sa napakasamang pamumulitika ng tinatawag ng Pangulo na may karga-karga umano na pulburon ayon sa kanyang kapatid. Nagpagamit po sila. Pera. Hindi po ba? Dumami man ang pera ninyo umano diyan sa ICC, pero hindi nyo naman magastos, nakapris, lalong-lalo kung yung pera nyo ay dolyares. Hindi nyo magastos. Ngayon, pwede nyo naman gawin yan Hindi po ba? Pwede nyo naman gawin yan. Yung pera nyo, ano nyo sa European. Hindi ba? Pwede naman. Pwede naman. Kaya lang, hindi naman habang buhay, mga kabayan, hindi naman habang buhay ay kayo po ay hanggang Europe na lang. Alam naman po natin ang kalakaran sa mundo ay lagi pong nahandyan ng Amerika. Hindi po ba? At alam naman po natin mga kabayan, yung sinasabi nga po, buong mundo, di po ba? Ang talagang gamit na gamit ay dolyares. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po, good luck na lang sa inyo. Yung sinasabi nga po natin at sinasabi po natin mga kabayan, ang karma ay dumarating po yan sa tamang panahon. Hindi po lahat sa inyo. Akala nyo kasi ang mga pinagagawa nyo, lalo-lalo sa isang dating Pangulo ng Pilipinas, ay tama. Tama kasi dahil napakaraming tama na presyo yata ang naibigay sa inyo. Hindi po ba? Yan po ang pinakamahirap sa inyo ngayon. Hindi lang po pera ang magiging problema ninyo. Napakarami na pera ninyo. Kaya lang, hindi nyo yata magagamit, lalong-lalo kung dolyares. Hindi po ba? At ang pinakamasakit, na karma ninyo kung makulong pa kayo sa hindi nyo bansa. Yung ginawa ninyo kay dating Pangulong Duterte, tinanggap nyo dyan
dahil nagpagamit kayo sa politika, yata, ay mararanasan din po ninyo, mga kababayan. Mararanasan din po yata nila. Hindi kaya? Kung si dating Pangulong Duterte itinapon po sa dahig, mukhang itong mga judge isang araw mababalitaan natin. Yung dinadanas po ni dating Pangulong Duterte, mukha po yatang dadanasin din nila na hindi po sa sariling bansa nila sila makukulong. Nakakahiya. International Criminal Court ka pa naman, pero makukulong ka sa ibang bansa katulad ng Russia pagka minalas-malas pa kayo. Hindi po ba? Ang masakit niyan, pagka yan ay kaalyado ng Amerika at pinatulan ng Amerika ang Russia, baka kahit sa bansa, gamitan kayo ng Interpol. Hindi kaya? Mga kabayan, baka kayo naman ang gamitan ng Interpol. Hindi kaya? Pagka po, pagka po inutusan na ng Amerika ang Interpol, baka sumunod ang Interpol sa Amerika. Hindi kaya? Para patulan o sinasabing kampihan ng Amerika ang desisyon ng Russia. Lalo mabigat para sa inyo yan. Hindi po ba Luz Carranza na taga Peru? Mga kababayan, South America po yata yan. Yang Peru. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ang nagiging problema po ngayon ng mga judges, lalong-lalo po ang si Luz Carranza na gumagamit po ng mga transaksyon, dolyares, pati po ang kanilang visa, ang kanyang pamilya, visa ay nagkakaproblema mga kababayan, lalong-lalo po kung ito po ay gamit na gamit sa North America. Hindi po ba mga kababayan? Yan ang mabigat. Yan ang mabigat na ginawa ninyo. Yan ay isa pong matindi po yang dapat ay maging aral na sa inyo yan. Hindi porkit kayo International Criminal Court ay lahat ay magagawa ninyo. Lalong-lalo po sa paglabag mismo ng inyong proseso. Hindi po ba? Kaya nga tinatawag ng mga Pilipino, karma. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo lahat. Kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At mga kabayan, yung dasal po natin, patuloy po tayong magdasal, magsama-sama na sana po tayong lahat po ay maingatan ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte po ay mailayo po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo nang siya po ay makalabas na sa lalong mabilis at makabalik na po sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo. Happy holidays po at God bless po sa ating lahat. Maligayang Pasko po. Sana po araw-araw ay maging Pasko po sa ating lahat. Paalam. Bye-bye.